At sa mga nasa bahay, magandang umaga sa inyo. Ngayong umaga patuloy na tayo ay papalaot na sa ating gawain sa pagmimensahe ng salita ng Diyos. Hayaan nyo, nasa umagang ito ay patuloy na kumilos ang Panginoon. Bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. O Diyos, Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba, Panginoon. Una sa lahat, kami ay inyong linisin ang aming puso't isipan. Dalangin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na kumilos sa lugar na ito, gayon din sa mga tahanan ng iyong mga anak na mananampalataya, Panginoon, na patuloy na kasama namin sa oras na ito. Idaloy mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Ikaw, Panginoon, ang patuloy ng magbigay ng mga mensahe, O Lord, sa bawat isa na naaayon at lapat sa aming puso at isipan, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Dalangin, Panginoon, ng ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang patuloy na humawak sa bawat isa. Sa iyo, Panginoon, namin ilalapit ang lahat ng ito, ang gawaing ito, ang natitira naming gawain, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming maitaas sa paikinig, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lord, gayon din sa pagsasaliksik, Panginoon, ng iyong banal na aklat, O Lord. Patuloy, Panginoon, na ang pagkilos mo, Panginoon, ay aming makamit, Panginoon, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, basahin muna natin yung ating teksto na nasa Lucas, Kabanatang 15, talatang 24. Lucas 15:24. Sabi rito, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Ang pamagat po natin ay ang pagbabalik nung anak. Ito pong talatang ito ay tumatalakay doon sa alibughang anak. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang panoorin natin yung video na ipapakita ng ating technical. Dalawang video to na bigyan natin ng pansin bago tayo pumalaot doon sa ating mensahe. Since the Spanish flu in 1918, COVID-19 is probably the most infectious disease that caused the lockdown of more than 90 countries. Sa Wuhan, China, nagsimulang kumalat ang virus at kumalat sa buong mundo. Umabot na ng higit sa 1 milyon ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Sa Pilipinas naman, may higit 3,000 kumpirmadong kaso na at patuloy pang tumataas. Novel o bagong virus ang COVID-19 kaya't hindi ito madaling matukoy. Sa pag-aaral ng World Health Organization, bawat tao ay may iba't ibang incubation period. Ito yung panahon na kung kailan nakuha ang sakit hanggang sa magpakita ng sintomas. Nasa 1 hanggang 14 na araw ang incubation period ng COVID-19, pero kadalasan lumalabas ang sintomas sa 5 o 6 na araw. Iba-iba rin ang nararanasang sintomas ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Pagkapagod, nilalagnat, inuubo at hirap sa paghinga. Habang ang ibang pasyente nakakaranas ng pagsusuka at pagkawala ng panlasa at pang-amoy. May mga tao namang nagiging positibo sa COVID-19 kahit walang nararanasang anumang sintomas o asymptomatic. There's a spectrum of the disease. 40% of the people will have a mild symptoms, which is like the normal flu that we know and then another 40% will have moderate, that means
shortness of breath in what we call in medical pneumonia, and that will require medical support. In another 15%, it will be severe cases that will require hospitalization and care. And among those, 5% will require intensive care unit support, and some of them, unfortunately, may die. Ang coronavirus ay may tinatawag na spike protein na kumakapit sa buhay na cell at nagsisilbing susi para makapasok sa loob nito. Sa loob ng naapektuhang cell, magsisimula itong mag-duplicate o magparami. Kapag may lagnat, ibig sabihin gumagana ang immune system dahil may infection na sa katawan. Kung malakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit, mataas ang posibilidad na makaka-recover ito sa COVID-19. Pero sa may mahihinang katawan, maaari itong lumala at humantong sa pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure o pagkamatay. Kaya mahalagang may malakas na immune system para labanan ang COVID-19. No? So meron tayong tinatawag na innate immune system and adaptive immune system. So yung innate, nagtatrabaho yan. No? So yan yung kumbaga sa military, meron silang mga military police. No? So yung military police, sila yung nagbabantay sa kampo. So pag ang military police nakakita ng civilian na suspicious sa loob ng kampo, no? They'll investigate this civilian. But when they find out that this civilian is not harmful, no, to the system, they'll just let go of it. Pero kung halimbawa, itong innate immune system natin, nakasense sila na merong danger talaga, then tatawag yan ng RESPA. Tatawagin na nila yung tinatawag nating adaptive immune system. Ito na yung full response ng ating immune system. Ito po yung puno ng malunggay namin. Si Lizelle naisipang gamitin ang kanilang tanim na malunggay bilang pampatibay ng resistensya. Nagkaubusan na raw kasi sa botika ng vitamin C tablets nang pumutok ang balita tungkol sa COVID-19. Nag-search din po sa YouTube, ganyan, napapanood ko. Malunggay is superfood siya at marami siyang benefit na naibibigay. Yung malunggay nga daw po is nakakapag sa virus, wala namang mawawala kung mag-take po tayo na. At para daw madaling mainom ng kanyang mga anak, ginawa niya itong powder at nilagay sa capsule. Sa may lilim, nakahang lang siya ng 3 days, ganyan. Tapos, pag medyo nag-dry na siya, dinadry pa din siya sa kawali. Tapos, pag na siya, medyo nag-crunchy na siya, ayun, i-blender mo na siya, tapos magiging powder na siya. Ito po yung malunggay capsule. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang paraan para mapatibay ang ating resistensya. Ang ating immune system mangangailangan ng maraming vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin E, zinc, no, magnesium, okay, even protina. Our immune system is also affected by our sleep. So pag kayo po ay sleep deprived, no, nasisira nyo po at napapahina nyo po lalo yung 70% of your immune system. Immune system can also be affected by exercise. This immune system can be affected by our mindset, no, by our anxiety, by our worry and our fear, no. What we do as an individual will have a major impact in our nation, now in Philippines and across the world. Delikado ang COVID-19 at bukod sa pandemic na ito, napapaligiran tayo ng iba pang bacteria, virus at kung ano-ano pang banta sa atin. Nang dahil sa COVID-19, sana na-realize na natin kung gaano kahalaga ang ating kalusugan. Sana matigil na rin ang pang-aabuso natin sa ating katawan. Ako si Easily, I stand for truth. Yung isa naman, para mas maganda, makita na rin natin yung isa. Kung ano yung nangyayari sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Yung pangalawang bansa na may pinakamataas na COVID cases. Yung bansang Brazil.
So, nakita na po natin yung realidad. Ayan po ay nangyari lamang netong Friday o netong Biyernes. No? Yung pinakamalaking kaso, isang araw, no, sa Brazil, na napakarami ang namatay. Pinakita naman kanina. Ganon yung epekto. Ganoon katindi yung coronavirus. No? Sana kung naikitaan ng sintomas, no, yung merong coronavirus. Pero kung ang problema kasi, once na yung tao ay walang sintomas, nakikitaan ng sintomas. No, ay yung mahirap eh. Hindi natin alam kung sino yung meron ng virus. No. Ganong kahirap. No, maraming namamatay. Kahit dito sa atin, sa Pilipinas, ganun din. At dito din sa Taytay, alam nyo ba, update ngayon sa Taytay, netong huling Friday, 12 ang nadagdag. Araw na pinakamalaking na nagkaroon ng case ng COVID sa Taytay. 12 agad. Kasi nagkaroon ng pagpapabaya. Hindi natin alam kung papaano o anong nangyari. Dahil alam naman natin, akala din kasi ng ibang tao, okay na. Pag lumabas nga tayo, di ba? Halos karamihan, wala nang face mask. Parang okay na sila. Pero meron pa rin na naglalagay ng face mask para pang-protection. Pang-protection doon sa virus kahit papaano. Kaya nga dito sa atin, di ba? Pagpasok mo pa lang, meron na tayong foot sanitizer. Nandiyan na yung hand sanitizer natin. At hindi tayo nagpapa-attend ng walang face mask. Para din sa atin yun. At meron tayong social distancing na pinatutupad. Yun yung protocol na pinatutupad para sa pag-iwas sa mga nakakahawang sakit. Siyempre, mahirap, lalo na nung mga unang buwan. Talagang total lockdown. Mabuti na lang, di ba? Hindi katulad sa Brazil. Mas pinaboran nila yung ekonomiya nila. Kaya ang nangyari, ang daming kaso ng COVID. Dahil mas inuna nila yung ekonomiya nila. Isalba yung kanilang ekonomiya. Hindi isalba ang mga tao sa bansa nila. Alam natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay nandun pa rin yung protection niya sa atin. Ayun yung kagandahan eh. Kaya hayaan nyo, nasa umagang ito, mag-umpisa tayo sa ating tatalakayin. Ang tatalakayin natin ay binigyan ko ng pangalan, bawat main points. Pangalang COVID. Kuya, bigay mo nga sa akin yung alang COVID. Meaning, yung mga alang COVID. Yan. COVID. Una, compassion. O matinding awa. Makikita natin yan sa Lucas
15:20. O sa COVID ay obedience. Yung sumunod, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. B, victory o yung tagumpay. 1 Corinthians chapter 15 verse 57 hanggang 58. I, ignorant o mangmang. Mangmang salta ng Diyos. Kumbaga, 2 Peter 3:16. At ang D, deliverer o tagapagligtas. Makikita natin yan sa Romans chapter 11 verse 26. Tingnan natin para mas makita natin kung sa mga verse. Meron ba tayong mga verse yan sa English? Yung C. Yung compassion. So he got appointed to her father, but while he was still a long way of his father, saw him and filled with compassion. For him, he ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Compassion. Obedience. Yan. Sa 2 Corinthians. Casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every truth, every captivity to the obedience of Christ. Obedience. Victory. Yan. But thanks be to God, He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ignorant. Yan. 2 Peter 3:16. As also it all his epistles, speaking in them the things in which are same things hard to understand, which on thought and unstable people twice to their own destruction, as they to also to rest the destruction. Mukhang wala yung ano dyan ibang kopya yan, kuya. Kasi ang ginamit nyo ay wala yung ignorant. Sa ibang verse ay sa ibang kasi translation ginamit ay ignorance. Deliverance, deliverer, Romans 11:26. Yan, wala. Yan, Romans 11:26. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Jacob. So, ayan po. Pinakita po natin na nandyan lahat. Compassion, obedience, victory, ignorance, and deliverer. Compassion. Lucas 15:20, tatagalogin natin. Ang talatang ito ay at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y patakbo siyang sinalubong. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, compassion, ay patakbo siyang sinalubong ni Jacob at hinalikan. Hinalikan ng kanyang ama. So, matinding awa. Ang talata pong ito ay nakapaloob sa istorya ng alibughang anak. Kung saan, yung isang anak o yung bunsong anak, ay humiling na ibigay na sa kanya yung mamanahin.
Sino na nakabasa nito? No? Hiniling para ibigay na yung mamanahin sa kanya. No? At ito naman ay ginawa ng kanyang ama. Pero nung makalipas ng ilang araw, lahat ng mana nung bunsong kapatid o bunsong anak, no, niya ay kanyang ipinagbili, ibinenta lahat at winaldas. Ginamit sa mga bisyo, inubos lahat hanggang siya ay mamasukan, namasukan sa isang sa babuyan na dahil sa sobrang gutom, halos pati yung pagkain ng baboy, yung mga bungang kain kasi dati, hindi pa uso yung mga feeds eh. Ang pinapakain sa mga baboy, yung mga bungang kahoy. Doon siya napunta, nagtrabaho. Dahil sa matinding gutom niya, wala na siyang pera. Pati yung pagkain, nakikihati siya sa pagkain ng mga baboy. Gaanon siya kahirap noon. Ganon niya naranasan. Yung gutom. Ano kaya yung pakiramdam pagka ganon? Yung halos wala ka nang makain. Neto nga lang, di ba? Mga nakaraang buwan, nagkaroon ng lockdown. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami nawalan ng negosyo. Nagkagulo ang tao. Hindi malaman kung saan kukuha ng pantustos para sa pagkain. Mabuti sa mga tao na nakapag-ipon. Kahit papaano, nakaka-survive. Papaano yung mga tao na naghahanap buhay na nagdinegosyo? Halos araw-araw ay sakto lang na panggastos sa kanilang makakain sa araw-araw. Ni wala silang naipon. Pagdating ng lockdown, guro halos masira na yung ulo nila kung saan sila kukuha ng pagkain, ng makakain. Yung unang araw, pangalawang araw, guro okay pa eh. Pero yung mga susunod, yung aabot na ng linggo, napakahirap. Talagang gagawin mo na yung paraan para lamang makasurvive kayo ng pamilya mo sa araw-araw. Ganon yung nararanasan nung alibughang anak. Nung nagkaroon ng taggutom doon sa lugar nila at naubos yung kanyang pera, na halos nakikihati na siya sa pagkain ng mga baboy. Kaya doon naisip niya, yung mga alila ng kanyang ama. Halos labis-labis yung pagkain na ibinibigay sa mga alila. Pero siya halos mamatay na sa gutom dahil sa kanyang nararanasan, sa kanyang pag-alis. Kaya dahil doon, nagpasya siyang bumalik at humingi ng tawad sa kanyang ama. Wala siyang magawa kung hindi humingi ng tawad. Kailangan niyang bumalik sa kanyang ama para humingi ng tawad. Sa panahon natin ngayon, ganon din ang mga nangyayari. Diba? Dahil sa kaguluhan ng ating isip,
Napapabayaan na natin yung spiritual na pamumuhay natin. Ang iniisip natin ay makasurvive tayo. Papaano tayo makakasurvive? Praise God sa mga tao na nakakaalala agad na nandyan ang Diyos na handang sumubaybay sa atin. Pero papaano? Yung mga tao, yung mga mananampalataya, na ang inuna ay makahanap ng pagkain. Oo, talagang ganon. Siyempre, kahit sino naman nang iisipin para mapakain yung pamilya natin, talagang maggagawa tayo ng paraan. Pero nakakalimutan natin na nandyan ang Diyos. Ang Diyos na buhay na dapat nating lapitan. Alam natin, karamihan sa atin, nakaranas ng mga pagsubok, panghihina. Sa panghihinang iyon, nakakaligtaan na natin ang Panginoon. Hindi na tayo makalapit. Lalo na nung ipinagbabawal ang mass gathering. Di ba? Ng mga unang buwan, unang linggo ng lockdown. Papaano tayo nagpapalakas ng ating espiritu? Yung ating spiritual na pamumuhay. Karamihan sa atin ay nakalimot. Hindi lingid sa atin na talagang wala tayong makakain pag hindi tayo kumilos. Pero kailangan pa rin nating lumapit, bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon na yung panahon na pinapayagan na tayo na dumalo. Although, sa maliit na porsyento lamang tayo nakakadalo. Kaya nga meron tayong social media services na tinatawag. Na kahit pa paano kung hindi tayo makadalo dito, ay andiyan ang social media para tayo at para makapaglingkod ang mga anak ng Diyos. Gumawa tayo ng paraan para maabot natin ang mga sa tahanan, yung mga matatanda, o yung mga may edad na, yung mga may senior citizen, na hindi pwedeng lumabas, pinagbabawal. Sana naman po, kahit dito sa social media, ay makapag-ministry tayo sa pamamagitan ng pakikinig. Huwag nating kaligtaan. Tulad nga, sabi nga, sa panahon ngayon, may mga mananampalataya na nakakaranas ng mga pagsubok, panghihina dahil nakaligtaan na ang pagtitipon. Maging abala tayo sa kakaisip kung paano tayo makakasurvive sa naranasan nating krisis sa bansa. Pero sa hulit-huli, lalapit pa rin tayo sa Diyos at sasabihin natin, Ama, saan tayo? Naligaw ako Yan. Pero sa hulit-huli, lalapit pa rin tayo sa Diyos at sasabihin natin, Ama, nagkasala ako sa inyo. Hindi ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Ano man ang magawa nating pagkakasala na sa palagay natin na hindi tayo patatawarin ng Diyos. Ngunit dahil sa compassion, dahil doon sa matinding awa sa atin ng Diyos,
sa atin. Masaya ang Diyos na tayo'y patuloy na patatawarin. Huwag kayong makalimot o huwag natin isipin o magdalawang isip na hindi tayo patatawarin ng Diyos. Siya ay malugod na tayo'y patatawarin once na tayo ay lalapit muli sa ating Diyos. Kung tayo ay patuloy na babalik sa ating Panginoong Jesucristo, tayo'y patuloy na patatawarin ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo'y magbalik sa Kanya, muling lumapit at seryosong humingi ng tawad. Alisin natin ang pagiging arugante, ang pagrerebeldeng isipan at mga maling pag-uugali. At ang nais ng Diyos ay tayo ay sumunod. Obedience. Tayo'y sumunod. Sabi sa 2 Korinto 10:5, sabi rito, ginagapi natin ang lahat ng mapagmataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sumunod kay Kristo. Obedience. Ang tanging hangarin ni Apostol Pablo sa kanyang liham para sa mga taga-Korinto ay ang dalhin ang lahat ng mga matitigas ang ulo o mga pasaway sa pagsunod kay Kristo. Tulad po natin dito sa harapan, ang nais namin ay mailapit kayo sa Diyos. Bilang mga mangangaral, ang tanging hangarin namin ay mapasunod kayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng loob sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga aral at utos. Nais lang po namin, kaya kami nandito at patuloy na naglilingkod para sa Diyos ay para maihatid namin sa inyo bilang mga mangangaral ang pagsunod sa kanyang mga aral at doon sa kanyang mga utos. Kaya kami nandito ay para magpalakas sa inyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nais namin na tayo ay patuloy na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Alam natin sa mga nangyayari, na pandemya sa panahon natin, ay eto lamang ang nais ng Diyos na tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya. Sumunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga aral, nang sa gayon ay patuloy tayong mamuhay ng maayos at matiwasa. Kaya nga sa pagsunod natin ay makakamtan natin ang tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Makakamtan natin ang victory. Ang tagumpay. Sabi nga sa 2 Korinto 57-58, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Dahil sa Kanyang pagkabuhay na muli, ang katagumpayan ay ating nakamtan.
Simula dun sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ang katagumpayan ay nasa atin na sa mga tao na patuloy nananampalataya at naniniwala sa Kanya. Ang nais, ganito, ang nais sa sulat ni Apostol Pablo na maging matatag tayo at masipag sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa huli. Hindi lingid sa atin na maraming nangyari sa mundo. Diba? Sa mundo natin, kaya nararapat lang na magpakatatag tayo at patuloy natin na tayo ay sumunod sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kailangan lang natin magpakatatag. Kung nakakaranas tayo na ngayon ng paghihirap, nakakaranas tayo ng taggutom, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin, ang nais ng sumulat o ni Apostol Pablo ay patuloy tayong magpakatatag. Patuloy tayong magpakasipag sa paglilingkod sa Diyos. Dahil, anong sabi yung bandang huli? Hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Dahil napagtagumpayan na natin ang buhay na walang hanggan. Napagtagumpayan na natin, panghawakan natin kung ano ang nasusulat sa Biblia. Kung ano ang nasusulat sa salita ng Diyos. Ang kailangan natin ay magpakatatag. Huwag nating kaligtaan na maglingkod sa Panginoon. Magpakasipag tayo ngayon. Bakit? Bakit kailangan magpakasipag ngayon? Ngayon na. Ngayon na natin kailangan magpakasipag. Ano man nararanasan natin sa panahon ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos etong pandemyang ito. Sabi nga, di ba, ni Pangulong Duterte, no vaccine, no face-to-face, learning. Di ba? Doon sa eskwelahan. No vaccine. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan natin mararanasan ang mga bagay na ito? Lahat nagsasuffer, lahat nakakaramdam ng mga paghihirap. Kung titingnan natin, hanggang sa mga kapatid natin, mga anak natin na nag-aaral, kung ano ang kalalabasan nito balang araw, naisip niyo na ba yung hinaharap nila sa nangyayari ngayon? Kung ano yung suffer na mararanasan nila. Dahil sa pag-aaral na mangyayari na gagawin ngayon. Yeah? Iba pa rin talaga yung face-to-face, yung harapan na nakikita mo, yung personal mo nakikita, yung mga estudyante. Pag nag-aaral kayo, di ba? Yung mga teacher nyo, yung mga instructor nyo. Iba yung interaction na tinatawag eh. Di ba? Kesa yung doon lamang sa social media. Sa Wi-Fi, paano kung mahina ang Wi-Fi mo? Dito nga sa church, naranasan natin nung linggo eh. Di ba? Oh.
Di ba? Paano pa kaya sa mga estudyante? Alam niyo naman, di ba, kapag umabsent kayo ng isang araw, para kayong isang linggo nang walang natutunan. Di ba? Isang araw lang kayo umabsent, mapag-iiwanan na kayo. Kaya nga, dati natutuwa ako sa mga anak ko eh. Pag sinabi mo na, wag muna kayong pumasok. Kasi may sinat kayo. Huwag kayong pumasok, may ulan. Alam nyo, hindi sila pumapayag na hindi pumasok. Mag-iiyak yun. Pupunta doon sa sulok, iiyak. Ayaw na ayaw nilang umabsent. Dahil alam nila kung ano yung epekto kapag sila ay umabsent. Lalo sa amin, sa anak namin, no? Kasi sila yung nasa pilot section, yung dalawa kong anak. Doon kasi mayroong natawag na competition ang nangyayari. Hindi lang sa mga anak, hindi doon sa mga magulang. Iba kasi kapag nasa pilot section kayo, nasa special section, kag umabsent kayo, kawawa kayo. Pero na lang, kung meron kang matalik na kaibigan na nanay din, na pwedeng mag-guide din dun sa ano. Pero pag wala, kawawa. Papaano pa kaya? Ngayon. Di ba? Paano na kaya na yung mga mahihirap na estudyante, yung pamilya, paano nila ma-adapt yun? Magbibigay ng module, pero iba pa rin yung, di ba, yung talagang face-to-face. Ganong kahirap ang suffer, ang paghihirap ng mga estudyante ngayon. Yung future, yung ngayon, okay pa, pero yung darating, yung sumasusunod na panahon, doon mararamdaman at mararanasan. Magiging mangmang sila. Sa katuruan. Di ba? Magiging mangmang sila. Tulad natin, bilang mga mananampalataya, kung tayo ay lilimot o tayo ay magpapalipas o tawag dito, tayo ay palalagpasin natin yung mga gawain ng ating Panginoon at hahayaan lang natin na ang iisipin natin ay para lang makasurvive tayo sa pamumuhay natin. Yung mga material na bagay at kakalimutan natin ibalanse yung ating spiritual na pamumuhay. Ganon din ang mangyayari sa atin. Magiging mangmang tayo sa salita ng Diyos. Ignorant. Sa 2 Pedro 3:16, sa Tagalog, sabi rito, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang isip, gayon din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Iminamalin kahulugan ng mga mangmang, mga maling katuruan. Sa panahon ngayon, hindi lamang ang pagiging matatag sa mga pagsubok, kung hindi kailangan din nating maging matatag sa katuruan ng pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin maging matatag din sa katuruan.
Huwag tayong maging mangmang. Sabi nga sa Aklat ng Santiago, Aklat ng Santiago, 1, talatang 22 hanggang 25. Sabi rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod, dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan, ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at patuloy at pagkatapos ay makakalimot. Yan. Ang taong nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod ay tulad ng taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umaalis at kakalimutan na ang itsura. Nakuha nyo? Para lang daw tao na tumingin sa salamin. Pinagmasdan lang yung sarili at pagkatapos umalis. At kinalimutan na yung sarili. Okay na. Yan. Ang taong nagsasaliksik ay patuloy sa pagsunod sa utusan. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung nais natin na hindi maging mangmang sa katuruan, ay patuloy tayong magsaliksik sa salita ng Diyos o sa Biblia. Yan. Kung tayo ay naikinig lang at hindi marunong magsaliksik sa Biblia, sigurado na madali tayong maligaw o malito patungkol sa salita ng Diyos. Sabi rito, para tayong tumingin sa salamin at hindi na natin tiningnan kung ano ang dungis. Kung may dungis ba tayo sa mukha o baka may muta pa tayo. Basta lang tayo tumingin, pinagbastan yung sarili at umalis na. Hindi na natin tiningnan kung meron ba tayong may muta pa tayo. O meron pa tayong laway-laway dyan sa gilid ng ating No, natuyong laway. Hindi na natin pagkatayo, tumingin sa salamin, pagkagising. Hinayaan na, basta't pinagmasdan lang, okay na. Yung mga taong malakas ang kumpiyansa sa sarili. Sa sobrang kumpiyansa, hahayaan na kung ano yung itsura. Dahil sa lakas ng kumpiyansa niya sa sarili. Pakatandaan po natin, huwag po tayong maging mangmang. Kailangan natin na patuloy na tayo, ang lahat na napapainggan natin, lahat ng binabasa natin, ay saliksikin nating maigi. Nang sa gayon, hindi tayo masingitan ng mga maling katuruan. Naalala ko dati, nung bago-bago pa ako rito, si pastor, pagka merong mga seminar, hindi niya ako pina-attend agad-agad. Sabi niya sa akin, bago ka umattend sa mga seminar, tingnan mo muna kung tama ba yung mga isi-seminar ninyo. Baka mamaya may mga nadatampot ka ng maling katuruan. Kasi nung bago ko, talagang gusto ko mainit. Lahat ng kong seminar, attend ako ng attend. Nalo noon, kasagsagan ng 2020.
Hanggang 1997 ako na-convert, pero alos ko, hanggang 2020. Ganyan. Yan yung mga seminar ng 1997, yun, bandang gano'n, 1997, 98, 99. Kasagsagan. Talagang atin ako ng seminar. Lalo na pagka yung spiritual warfare na tinatawag. Nako. Yung mga extreme. Nararanasan namin. Yung mga seminar na talagang grabe. Kaya hindi agad, basta pagdating sa mga seminar, palagi agad ako hinaharang ni pastor niyan. Tingnan mo muna. Baka mga maling katuruan. Naalala ko yung seminar, about water baptism. Di ba? Minsan, sa bawat mga pag-aaral na ating pinag-aaralan o sa mga seminar na pinag-aatinan natin, kailangan magkaroon din tayo ng sarili nating pananaliksik. Kasi baka mamaya natuturuan na tayo ng maling katuruan. Tingnan natin kung ano ba yung stand natin. Meron tayong philosophy about our church. Di ba? Kung nakakalimutan nyo, meron tayong pinirmahan about membership. Nandoon yung kung ano yung filosofiya natin. Ano ba yung stand natin dito sa church na to? Ayun yung dapat nating tayuan. Ayun yung dapat nating panghawakan. Dahil once na may pinasok ka na ibang katuruan, masasagasaan mo yung ating filosofiya dito sa ating church. Yung ating stand dito sa ating church. Kaya ingat-ingat tayo. Huwag natin mangyari sa atin ang pagiging mangmang sa katuruan. Maging matatag tayo. Dahil once na may sumingit na katuruan sa atin, sigurado, yung iyong pananampalataya ay masisira. Dahil sigurado, bawat seminar na maaatinan mo, yun na lang ang paniniwalaan mo. Tandaan yung seminar yun. Pinag-aralan nila yun. Alam nila kung paano nila gagawin yun. Sabi nga ng teacher ko sa Bible School, siya ngayon ay presidente ng ministry ng Door of Faith International sa buong Pilipinas na may hawak ng evangelism. Tawag dito, parang ganon. Si Pastor Almonte. Kilala din ng ibang nating, kilala ni Pastor to. Teacher namin yon, siya ay doctorate. Sabi niya, pag sa masteral nila, more on research sila. More on research. Pagdating sa doctorate, more on doctrinal sila. At papaano sila, more on debate. Bibigyan daw sila ng isang topic. Yung kabilang grupo,
ito ang kailangan nilang i-stand. Etong grupo, kailangan ito yung kanilang stand. Anong ibig kong sabihin? Pinag-aaralan nila kung paano baliin yung isang aral. Ayun ang doctorate. Bakit nila pinag-aaralan yun? Kung paano baliin yung isang aral. Nang sa gayon, kaya nilang ituwid pag binali nila. Alam na nila kung ano yung mga sasagot nila pag naarinig sila ng ganong aral. Kaya sa mga seminars, lahat ng mga topic na yan, pinag-aaralan nila yan. Alam nila kung paano nila didepensahan. Alam nila kung paano nila ititwist kung kailangan. Dahil tayo, na hindi naman nakaabot sa ganong sitwasyon, madadala tayo. Kasi akala natin tama na. Pero hindi pala. Kaya kailangan natin matuto tayo magsaliksik sa bawat mga aral na naririnig natin, lalo na yung mga galing sa labas. Iwasan natin na maging mangmang. Matuto tayong magsaliksik ng salita ng Diyos. Mag-aral ng salita ng Diyos. Kung nais natin na tayo ay hindi madaya, matuto tayong mag-aral, magsaliksik ng salita ng Diyos. Hindi yung puro lang tayo, ayon na lang ng ayon. Oh, ngayon wala na si ayon. Tanggal na eh. Tanggal na ang channel 2. Wala na si ayon. Wala nang sasayaw ng ano. Huwag kayong ayon ng ayon. May GMA pa. Kailangan nating magsaliksik ng salita ng Diyos. Mag-aral. Huwag lang tayong makinig ng salita ng Diyos. Kung hindi, kailangan nating saliksikin, pag-aralan, nang sa gayon, madali nating masunod kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. Magkaroon tayo ng kuro-kuro sa bawat isa. Kaya nga meron tayong pagtitipon, mga grupo, mga cell groups. Kasi nag-aaral tayo. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagpapalitan ng kuro-kuro. At dahil sa pagpapalitan natin ng kuro-kuro, lumalawak yung kaisipan natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naiiwasan natin na maging mangmang tayo sa salita ng Diyos. Kaya huwag po natin kaligtaan yung mga pagtitipon-tipon. Baka balang araw, mapagplanuhan na rin natin na magkaroon na rin tayo ng pagtitipon-tipon by social distancing. Pwede naman siguro yun. Pero sa ngayon, through social media muna tayo. Lalo na sa mga kabataan. Kailangan natin muna mag-social media. Sa paikinig at pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ang mabisang gawin upang maiwasan ang pagiging mangmang sa katuruan at nang sa gayon dumating man ang ating tagapagligtas, tayo ay magiging handa. Magiging handa tayo sa lahat ng bagay. Once na dumating ang ating tagapagligtas. Romans chapter 11 verse 26, deliverer. Tagapagligtas. Sabi sa Romans chapter 11 verse 26, English, sa Tagalog, kapag nangyari ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Sayon ang tagapagligtas. Papauwiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Ang kaligtasan ng Israel ang siyang daan upang ang mga hentil ay maligtas. Katigasan ng ulo
Kaya nga, pasalamat tayo sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Dahil sa pagtanggi nila kay Hesukristo, natuon ang Panginoon sa mga hentil magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil sa katagasan ng mga Israel, siya ang naging daan patungo sa kaligtasan ng mga hentil. Ang ibig sabihin ng Gentiles o hentil means all nation except Jews. No, sa Bible Dictionary na aking nabasa, ang ibig sabihin ng hentil ay buong nasyon except doon sa Jews. Maliban doon sa Jews. Tayo ay tinatawag na mga hentil, mga Gentiles. Ibig sabihin, dahil sa katigasan ng mga Hudyo na baling ng Panginoon ang pagtuturo o pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng aral ng salita ng Diyos sa mga katulad natin. Kung titingnan natin, kung aakyat tayo, kung babasahin natin sa Biblia, kung titingnan natin ang verse 25, may binanggit doon. Sabi rito doon na ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Sabing ganyan, ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Mga lalapit yung bilang, saktong bilang ng mga hentil na lalapit sa Diyos, saka lamang darating ang tagapagligtas. Walang sinabing bilang kung ilang mga hentil, kundi mabuo ang takdang bilang. Mabuo yung takdang bilang. Sabing ganyan. Mabuo lang yung takdang bilang na lalapit sa Diyos ng mga hentil, tayo. Bago ang tagapagligtas ay darating. Hindi natin alam kung kailan darating. Di ba? Sabi nga, parang magnanakaw na bigla na lang darating ang tagapagligtas. Kaya nga, bilang mananampalataya, binigyan po tayo ng panahon upang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba pang tao. Hindi natin alam kung ilan pang mga hentil ang kailangan na lumapit sa Diyos para dumating ang tagapagligtas. Kaya binigyan pa tayo ng panahon para magbahagi ng salita ng Diyos. Panahon na kailangan natin para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Panahon para alalahanin natin yung mga may kay pa sa ating buhay. Ano ba yung mga kay sa ating buhay? Sino-sino ba yung mga may kay sa ating buhay? Yung ating mga kapatid, ating kapamilya, kapuso, ating kaaway, lahat ng kay sa buhay natin, kamag-anak,
binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para patuloy tayong makapagbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng case sa buhay natin. Yung mga kasambahay natin, kapatid, kababayan, para mas maganda. Lahat na ng kay na naiisip nyo sa buhay nyo na malapit. Ay ibahagian natin ng salita ng Diyos. Napapanahon na, hindi natin alam kung kailan ang pagdating ng ating Diyos. Yung ikalawang pagdating ng ating Diyos. Sabi nga, kaya nga bilang mananampalataya, binigyan po tayo ng panahon upang magbahagi ng salita ng Diyos sa iba pang tao na kay sa ating buhay bago pa man bumalik ang ating Panginoon. Yung kanyang pagbabalik. Bago pa man bumalik ang Panginoon, binigyan pa tayo ng panahon para magbahagi ng salita ng Diyos. Hanggat hindi pa yung nabubuo yung mga hentil na lalapit sa ating Panginoon, hindi pa darating ang Diyos. Pero hindi natin alam kung ilan mga yun. Hindi natin alam, baka 10 na lang. 20 na lang, 200 na lang, 1,000 na lang. Once na mabuo yun, ang pagbabalik ng Diyos, ang pagbabalik ng tagapagligtas, ay masasakatuparan. Kaya dapat tayo ay maging handa. Kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok ngayong panahon na ito, pakatandaan po natin yung compassion ng Diyos. Anuman yung mga nagawa nating pagkakasala, yung awa ng Diyos nandiyan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Handa lang tayong sumunod sa kanya mga utos nang sa gayon mapagtagumpayan natin kung ano yung ninanais ng Diyos para sa atin. Mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na ninanais ng Diyos. Nang sa gayon hindi tayong maging mangmang sa aral ng salita ng Diyos. Although napagtagumpayan na natin ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kailangan natin gawin ang atin. Huwag tayong maging mangmang hanggang dumating ang tagapagligtas. Mga kapatid, sabi nga sa aklat ng James, ng Santiago 5, James 5:19-20, ganito po ang pagkakasabi. Aklat ng Santiago, Kabanatang 5, talatang 11 hanggang 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang kasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay maliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at magpapawi ng maraming kasalanan. Tandaan po natin, ang sino man na makapagdadala ng mga makasalanan sa Diyos at mapatungo natin sila sa wastong pamumuhay, ang kanilang kaluluwa'y maliligtas, mapapawi ang lahat ng maraming kasalanan.
Ang nais lang ng Diyos na tayo ay manatili sa Kanya. Tandaan po natin ang COVID. Kung ang COVID na nararanasan natin ngayon ay nakamamatay, ang COVID na pinag-aralan natin ay siya namang nakabubuhay ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya pakatandaan po natin ang compassion, obedience, victory, ignorance, deliverer, na siyang magpapalakas sa ating spiritual. Tandaan lang po natin yan. Kung nais po natin na patuloy, na nais natin na tayo ay maligtas sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na manalangin. O Diyos, Ama namin nasa langit, patuloy nga po, O Lord, na kami ay inyong patnubayan, anuman Panginoon, ang ninanais mo sa buhay namin. Anuman Panginoon, ang nais mo sa bawat isa sa amin, kami ay iyo, Panginoon, na patuloy na patnubayan, patuloy na gabayan. Dalangin, Panginoon, na samahan mo kami sa araw-araw na ginawa mo, O Diyos, lalo na sa panahon ngayon, Panginoon. Kung kami man ay nakakaranas, Panginoon, ng mga pagsubok, nakakararas ng mga bagay, Panginoon, na hindi ka anyaya, Panginoon, sa panghihina ng aming espiritual na pamumuhay. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa amin. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang inyong awa, Panginoon, na patuloy kaming sumunod sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na isipin namin na kami ay nagtagumpay na bilang mga anak mo, at iwasan namin, Panginoon, na kami ay maging mangmang sa katuruan, nang sa gayon maging handa kami sa iyong pagbabalik bilang aming tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa inyo namin binabalik ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po'y dadako na sa isa pa pong mahalagang gawain ng pagbibigay. And so may